in today's video, ang pag-aaralan naman natin is Data Entry Job with Web Research. So this is the second part ng ating 2 parts video about Data Entry Job. So kung hindi nyo pa po yan napapanood, check nyo po yung link sa description box at sa comment section dahil dyan ko po yan pinopost para mapanood nyo po yung ating first part ng video. So today ang pag-aaralan natin would be about Data Entry plus Web Research. So bago pa natin simulan yung topic natin for today, let me just introduce myself. I'm Sheena Santos, and dito po sa channel natin, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. So kung ready na po kayo, mag-start na po tayo as in, now na! So depende po sa client nyo kung ano yung ipapagawang data entry task sa inyo. Yung sa client ko na matagal na, like 7 or 8 years na, ito na yung trabaho ko since nag-start kami. Odes pa nga kami nun eh. And ang task ko is, magre-research ako, magpapadala siya ng mga list ng companies, tapos ako na bahalang mag-research ng mga information na hinihingi niya. Tapos ilalagay ko sa isang Excel file or Google Sheet. Ngayon, ibang client, maaaring iba yung ipapa-research sa inyo or iba yung diskarte nila. Baka from scratch kayo maghahanap. Let's say, sasabihin lang nila sa inyo, Sheena, can you please research for cellphone stores sa US? Kunwari sa Georgia or sa California, research mo nga and then put it in an Excel file and then send me the CSV copy. So, mga ganon. Depende po talaga sa clients. Yun sa akin, ito, magpapakita ko sa inyo ng sample kung paano ko siya ginagawa. Alright, dito sa client ko na ito, ang ginagawa niya is nagsasend na siya ng list ng company names. Tapos, provided na rin ni client yung email na isasend namin dito sa mga company names na to. And ang sabi ni client, kailangan niya, ilalagay ko muna yung mga company names dito, and then ilalagay ko yung website link nitong, isa-isahin natin yan eh. Tapos lalagay ko yung website link, and yung kung nasendan ko na ba ng email yung mga companies na ito. Right? Kasi meron kami yung offer na product dito sa mga companies na ito. Kaya ang gagawin namin is magsasend kami ng email dun sa kanilang contact form. So sa ibang client, maaaring ang kailanganin nyo ay yung mga email address kasi ilalagay nila sa kanilang email platform, let's say MailChimp, i-upload doon lahat ng information, including the email address, and then sa kanila padadala ng email. Yung sa amin naman, hindi namin kailangan ng email address. Ang kailangan lang namin is yung contact form ng kanilang website at magpapadala kami ng email sa kanila. And sometimes, kailangan namin yung, sa ibang client siguro, kailangan yung kung sino yung manager or CEO or admin, kung sino yung contact person sa kanila. So, depende po sa client kung anong information yung kailangan. Okay? So, ito yung sa amin. For example, ito, action crack. So, maglalagay muna ako dito. Okay, so ang gagamitin ko ngayon is yung Google Sheet. And kung gusto niyo pong matutunan kung paano nga ba ang paggamit ng Google Drive tools, meron po tayong video dito at ilalagay ko rin po yung link sa description box para masundan nyo at ma-practice nyo na rin ang paggamit ng mga Google Drive tools kagaya ng Google Sheet, Google Docs, Google Slides, kung ano-ano pa. And kung gusto nyo rin po ng complete tutorial pa or additional tutorial about Google Drive tools, lagay niyo lang po sa comment section ang word na Google Drive para gawan po natin ng tutorial pa yan. Anyway, so ito na po. Nalagay ko na po, ang kailangan ko ay yung company name. So, tatype ko, company name. Tapos, kailangan ko rin ng website link. Yan. Nalagay ko rin. Tapos, let's say, kailangan ko rin ng complete address nila, yung, di ba, yung street address, zip code, postcode, ganyan. So, lalagay ko rito. So, depende sa clients yan na. Ayan, street address, ang kailangan ko rin ay city, state, postcode.
Ayan. Tapos, isa kailangan ng phone number. Pero yung sa amin, hindi. Contact form. So, yun sa amin, lalagyan ko lang dito ng send email. Ayan. Ibig sabihin niya, yung send email, yes or no, para alam ko para alam din ni client kung napadala ko na ba ng email through the contact form or hindi. Tapos maglalagay pa ako dito ng notes. Kung sakali na, let's say, nag-send ako, nagkaroon ng error message, ilalagay ko yung reason kung bakit hindi ko napadalan. Or kung let's say, walang contact form, then ilalagay ko dito sa send email na no, and ano yung nangyari, gano'n. Kung wala, di okay lang. Right? And then, i-highlight ko to. So, from the website link, highlight, yan. And then, B. Yan. Yan lang naman. Tapos, lagyan ko na lang ng title. Power boats. Kukuha lang ako ng ilang samples. Hindi ko tatapusin to lahat kasi napakarami niyan. So, let's say, itong Action Craft. Lalagay ko muna yung company name. Ito, hindi ko pala na-highlight. Okay. Action Craft. Yung isa. Okay, so, i-open ko lang. Ang gagawin ko, balik tayo dito. Control, and then click. O kaya, right-click, and then open link in a new tab. Tapos, i-examine ko na yung website. Nandun ba yung mga information na kailangan ko? So, lalakihan ko muna. Kailangan ko daw website link. So, ito, copy. Yan ang mahirap kapag isang screen lang eh. Kailangan mong, pabalik-balik, front, likod, harap, ganun. Yan. Tapos, street address. Ngati kung meron. Minsan kasi yung mga street address hindi nakalagay sa sa contact info. Minsan nasa about page nila. So, check na rin natin. Kaya kailangan dito gagana yung diskarte nyo at yung parang critical thinking. Kasi hindi pwede yung nag-a-assume ka lang eh. Dapat, isa-isay mo, hanapin mo talaga. Kung wala dito, baka sakaling sa ibang page nila, let's say sa Facebook, baka meron silang Facebook page, baka nandun yung address na hinahanap mo. Kagaya nito, email. Ayan, email. Nasa home siya nakalagay yung email. Ayun o. Kung sa ibang task ito at kailangan ng email address, ayan, kopyahin mo na. Diba? So, hanap-hanap. Tingnan natin, more information. So, ganyan lang po ang ganyan ang pagre-research and madali siya in a way na kasi kukopyahin mo yung mga information. Ang challenging dyan is kung paano mo siya hahanapin at kung magre-rely ka lang ba dun sa isang page na hinahanapan mo o maghahanap ka pa sa ibang lugar. Okay, so let's say boat models, service and support, dealers, South Florida. Check po natin yung contact page. Ito daw, ayan, meron ng contact, sales, parts and maintenance, ayan. Ayan, as you can see, meron ng contact form. So, dito ako magpapadala ng message. Yung message, ilalagay, isa-send ni client ng separate. Kaya ang gagawin ko, ilalagay ko siya dito sa, ganyan, parang add sheet. Para dito ko ilalagay yung kopya nung subject and yung email content. And then, yun yung ipe-paste ko para i-send sa kanila. Ganun. Kaya lang, since wala akong copy nun, sinasabi ko na lang sa inyo kung paano. And gano'n lang naman yun, magpapadala lang ako ng email. Pero kapag walang contact form, ilalagay ko doon na no. Or contact form not found. Yan. Yan, mukhang walang address. So, balik tayo dun sa home kanina. Ito. Sa tayo. View details. Baka makuha natin yung pinaka-address niya, street address. And isa-isayin nyo lang yung mga pages para ma-check nyo. Baka sakaling dun nakalagay sa ibang part ng kanilang page yung information na kailangan nyo. So, let's say talagang wala. Punta lang tayo, balik tayo dito. May sheet number 1. And dito, sabihin natin, wala. Lagyan nyo ng line, enter. Yan. Line, tapos usad lang. Postcode, wala. Let's say dito, Florida. Yun lang, nakita natin. Florida.
Tapos, nag-send ka ba ng email? Kunwari, nag-send na ako kasi nasa akin yung email. Yes. Tapos, sa notes, wala. Wala nang kailangang tanong kasi na-send ko naman. Ayan. Tapos, move ka lang sa next. Ganyan. Hanggang sa, yung iba ang diskarte is kukopyahin mo na lahat ng company names dito. Ayan, bago niya isa-isaing hanapin. Iba naman, pa isa-isa, kukumpletuhin mo na yung bawat information ng kanyang mga kailangan bago pa yung kumbaga, i-say mo, kagaya ng ginawa natin, ni-research ko muna kung ano information, tapos, next na company names naman ako. Ganon. Okay, so for example, yung second naman yung hanapin natin. So, type natin yung Adrenaline Powerboats. Ayan. Tapos, kunin natin yung website link. So, i-click muna natin yung kanyang website link. Copy and paste. Tapos, tignan daw natin, baka merong street address, ganyan. So, check natin, ayan o. Kung nakikita nyo, walang mga tabs na nakalagay kagaya kanina, di ba? So, baka dito sa mga menu. Ayan. Company, shop, ganyan. So, check natin si contact muna. Gagawin ko control, and then click para openin na new window na siya agad. Ayan. And as you can see, nandun nga yung kanyang contact form. So, pwede ko siyang padala ng email. Yan. Tapos, ito yung address. So, meron na siya. Ito yung mailing address. Ito, Adrenaline Powerboats International. So, meron siyang address. Ito. Pero minsan, wala nung merong street address. Ang nakalagay yung mailing address lang nila. Pwede mong kopyahin yan. Lagay mo doon. Tapos, mag-notes ka na lang na found mailing address only. Alright? So, kung na-explore mo na at wala na talaga, pwede mo nang lagayan, tapos let the client know na lang kung ano yung information na natagpuan mo. For example, tapos address, ayan, oops, teka, dito ko sa taas ilalagay. Yun, para hindi ko na i-edit. Yun na yung shortcut ko, dito na lang sa parang formula bar niya. Tapos, ano pa ba? Sabi, Lincolnton, ayan. Tapos, city. Pwede mo i-adjust yung mga, yung columns, ha. Tapos, Georgia din. And then, yung postcode niya ay 30817. Georgia. Ayan na naman. Naging black na naman. Dito lang tayo sa formula bar. Ayun. Tapos, let's say, nasend ako na kasi nakita ko yung contact form, eh. Pero meron pagkakataon na pa nag-send ako mag-error. Parang, for some reason, nagkakaroon ng error message. Kung mangyari man yun, ang lalagay ko is found contact form but got this error message. And then, paste ko dun sa notes yung error message. Okay, yan. Let's say no. Tapos, found error message. Example, 303. Ayan. So, para lang aware si client kung ano yung nangyari. Tapos, for example, meron na to. Nakumpleto na natin yung mga information na kailangan nyo. At ang gusto ni client ay i-share mo sa kanya kung Google Sheet. O kung hindi man niya gusto, pwede mo sabihin na, client, I can just share you the file para you can access it in real time. Diba? Or if you want, I can send you a CSV copy. So, you can ask those questions sa client para alam nyo kung ano yung preferred nila. Pwede namang i-share mo na lang. Ayan, click mo lang yung share. Nilalagay mo yung email address ni client, tapos done. Or, get shareable link. Ayan, tapos kukopyahin mo lang yung link mismo ang isa-send mo sa client. So, ganyan. As I said, madali lang naman ang web research. Kaya nga, as much as possible, gusto ko maging part lang yung data entry job sa inyong skill. Kung gusto nyo, let's say, gusto nyo maging virtual assistant, gawin nyo siyang add-on skill sa pagiging virtual assistant nyo para meron pa kayo iba pang matutunan. Kasi kapag ito lang na ito yung gagawin nyo, at mas malaki yung chance na, kumbaga marami kayong makasabay. Kumbaga sa madaling trabaho na to, maraming may gustong ganito yung gawin. And sa taas ng competition, mas malaking chance na hindi ka agad-agad mapansin, lalo kung bago ka. And kung gusto mo ng mas mataas na rate, then might as well go for virtual assistant services or other specialized skills na gusto nyo pa kung pag-aralan. But I'm not discouraging you. That's why we made this video para mag-guide po kayo kung paano nga ba yung web research and data entry task.
just for additional information, meron mga pagkakataon na, let's say, ang hinahanap mo ay yung contact form. Hindi sa lahat ng oras ay nandun lang siya sa contact page. Kagaya nung nakita nyo kanina, yung email address, hindi siya nandito sa contact page, di ba? Wala. Pero instead, nandun siya sa home page. So kapag naghahanap kayo, dapat explore nyo talaga yung buong website para makasiguro kayo. Kasi minsan, nasa may bandang itaas yung phone number or nasa ibang page yung contact form. Baka mamaya nandito sa shop, yung contact form. Or yung email address niya ay nandun sa About Me or About Us. Ganyan. So dapat explore nyo. And kung wala sa website, try to check for other websites. Let's say, baka nandun sa Yellow Pages. Ganyan. Or search nyo sa Google kung ano yung company name. Baka meron pa kayong mahanap. Kasi minsan nagpo-post sila ng kanilang information. Depende sa company ha. Pero iba nagpo-post sa Craigslist or Yellow Pages. Or baka meron silang Facebook page. Nandun sa About page yung ibang information. Okay? So, explore nyo lang po. Pag naman nagamay nyo na to, mas bibilis na kayo. Siguro sa unang part pa lang habang pina-practice nyo pa, medyo mabagal pa kayo or challenging pa talaga sa inyo. Pero pag nagamay nyo yan, I'm sure mas mapapabilis na po kayo. Okay, so yun lang po muna yung i-share ko sa inyo about data entry job. Kung gusto nyo pa po ng mga related topics or additional videos about data entry job, then write it down in the comment section para gawan pa natin ang mga susunod na videos. Make sure to click the subscribe button at yung ating notification bell. Sa tabi ng subscribe button, i-hit nyo po yung all para updated kayo sa mga bagong post natin dito sa channel. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Have a great day. Bye for now. In the meantime, eto po yung mga suggested videos natin dito sa channel na dami sa channel. So ano pa po ba bang hinaantay nyo? Magsisimula na tayo as in now na.